Ito ang opisyal na anunsyo ni Marco Rubio. Nagkaroon ng eskandalo sa Washington, nakatakihin ni Marco Rubio ang Kupet, kumpanyang langis na pag-aari ng estado sa Cuba at inilagay ito sa gitna ng krisis. Kasunduang mabubukas ng daan para sa malaking kargamento ng produktong petrolyo mula Florida patungong Cuba. Ngayong Biyernes, ika-12 ng Hunyo 2026 lumalabas na ang kaso bilang isang direktang dagok sa sistema ng enerhiya ng rehimen dahil hindi lang ito tungkol sa gasolina at diesel. Kasama dito ang pantalan, tangke, truck, kumpanyang pag-aari ng estado, diumaning pribadong sektor, panganib ng paglilihis at luma ng estrukturang kumukontrol sa halos lahat sa loob ng isla. Ang Vanguard Energy sa Coral Gables ay planong magdala ng mahigit 250,000 bariles ng diesel at gasolina para sa mga pribadong mamimiling Kubano gamit ang estrukturang konektado sa Kupet bilang imbakan. Pinutol ni Rubio. Ang planong ito nang parusahan niya ang kumpanyang pag-aari ng estado at akusahan ng rehimen ng paggamit ng enerhiya bilang sandatang pampulitika habang naranasan ng mga Cuban ang brownout, pila at kakulangan. Madaling maintindihan ang problema pero mahirap tanggapin. Paano mapapadala ng produktong petrolyo sa Cuba nang hindi kontrolado ng rehimen ang daungan, imbakan, truck at distribusyon? Paano mo paniniwalaan na sa pribadong sektor lang mapupunta ang produkto kung ang estruktura ay kontrolado ng estado ng Cuba? Anong layunin nila? Bakit ngayon lang kumilos ang Brazil? Ikukwento ko lahat ng ito. Kung gusto mo ng diretsong nilalaman, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Inanunsyo ni Marco Rubio noong Hunyo 11, 2026 ang sanksyon laban sa Kupet, kumpanyang pag-aari ng estado na may pananagutan sa estruktura ng langis at gas ng Cuba. Binablok ng hakbang na ito ang mga ari-arian at interes ng kumpanya sa ilalim ng hurisdiksyong Amerikano at pinapataas ang panganib sa mga US na kumpanyang gustong makipagnegosyo rito. Mabigat ang desisyon dahil hindi kumikilos ang Kupet sa malayang merkado. Ginagamit ng rehimeng Cubano ang produktong petrolyo para protektahan ang pribilehiyo, para tilihin ang mga estruktura ng seguridad at tustusan ang makina ng kontrol nito habang nadihirap sa brownout at kakulangan ng mga pamilya. Lalong uminit ang usapan dahil ang karaniwang Cubano ay naghihintay ng ilang oras para sa gasolina, humihina ang kalakalan at nasasanay sa brownout. Kasabay nito, patuloy ang panunupil. Nasa kalsada pa rin ng mga ahensya ng pagbabantay at ligtas pa rin ang elite ng rehimen. Ang kasunduang nagpasiklab sa kaso ay kinasasangkutan ng Vanguard Energy, kumpanyang mula Florida na nais magpadala ng malaking kargamento ng mga produktong petrolyo sa Cuba. Ang operasyon ay tumutukoy sa mahigit 250,000 bariles ng diesel at gasolina na ipinangakong ibebenta sa mga pribadong mamimiling Cuban. Sa papel, mukha itong suporta sa mga negosyante. Sa aktual, kailangan mo nang ipasok ang kargamento sa isang pantalan sa Cuba. Gagamit ng imbakan na konektado sa sistemang pang-estado at iikot sa isla gamit ang mga truck na sisterna. Dito nawawalan ng bisa ang plano. Ang tanong na sumisira sa pinakamagandang bersyon ng kasunduan ay simple. Sino ang mababantay nito sa loob ng Cuba? Pwedeng pumirma ng dokumento ang kumpanya, mangako may kontrol at hindi ibebenta muli ang produkto sa rehimen. Pero pagdating ng kargamento ng mga produktong petrolyo sa pantalan, nailagay sa tangke at nailabas ng mga truck, halos imposible mabantayan ng maayos. Sa Cuba, hindi basta-basta kayang labanan ng pribadong negosyante ang utos ng militar o ahente ng seguridad. Ang unang kritikal na punto ay nasa pantalan. Ang barkong tangke ay kailangan ng pahintulot, pagdaong, serbisyo sa pantalan, seguridad, bayarin at lokal na operasyon. Ang Matanzas ay lumilito bilang mahalagang bahagi dahil ito ay isang estratehikong lugar para sa mga produktong petrolyo. Ang ganitong infrastruktura ay hindi hawak ng independiyenteng pribadong sektor, kundi konektado sa mga ahensiyang pag-aari ng estado. Bago pa man makarating sa sinasabing pribadong mamimili, maaari nang kumita ang rehimen sa operasyon. Ang pangalawang punto ay nasa imbakan. Ang ganitong kalaking kargamento ay nangangailangan ng tangke, pagsukat, pagbubomba at teknikal na kontrol. Pumapasok ang Kupet sa usapang ito dahil bahagi ito ng sistemang kumukontrol sa langis at mga produktong petrolyo sa isla. Lumalabas din dito ang mga estrukturang tulad ng CIMEX at Cuba Metais na konektado sa pag-aangkat, kalakalan at Cuba Metales, ligadas à importação, comércio e distribuição. Kapag ang mga entidad na ito ay humahawak ng kargamento, tumatanggap ng serbisyo o kumukontrol sa daloy, nagiging butas ito para sa estado ng Cuba at hindi na simpleng pribadong bentahan. Ang ikatlong punto ay ang mga truck na sisterna. Pagkatapos maimbak, kailangan dali ng fuel sa bumili nito.
Ang problema, wala namang malaking pribadong fleet ang Cuba na malayong makakagalaw ng daan-daang libong bariles na hindi umaasa sa Estado. Kadalasan nasa direkta o dituwirang kontrol ng rehimen ang mga trap na kayang maghatid ng fuel ng maramihan. Kaya madaling mailihis ang huling paghahatid. Hinala rin ang laki ng volume. Kailangan ng malilit na negosyo ng diesel at gasolina para sa paghatid, transportasyon, pagkain, mga generator at serbisyo. Totoo ito. Wala pang ganap na kalayaan o sapat na estruktura ang pribadong sektor sa Cuba para saluhin ng mag-isa ang kargamentong ganito kalaki. Kung may sobrang fuel, kanino ito napupunta? Kung kulang ang bantay, sino ang pipigil sa muling pagbebenta? Kung rehimen ang may kontrol sa ruta, sino nagdidikta ng patutunguhan? Diyan tumatama ang parusa ni Rubio. Tinutulungan ng gobyerno ni Trump ang mamamayang Cuban at mga independenteng negosyante ngunit hindi sinusuplayan ng diktadura. Nagiging imposible ang linyang yan kapag ang operasyon ay nakaasa sa kupit. Target ang kumpanyang pag-aari ng Estado dahil ito ang simbolo ng enerhiya at pampulitikang kontrol. Kung kailangan ng rehimen ng kupit para tumanggap ng fuel, hindi pala ganang ka-independyente ang negosyo. Tumugon ang Havana sa pamamagitan ng pag-atake sa Washington at sinubukang gawing parusa laban sa mga mamamayang Kubano ang sanksyon. Kilala na ang sagot na yan. Laging ibinabaling ng rehimen ang sisi sa labas kapag bumabagsak ang kanilang panloob na estruktura. Ngunit taliwas dyan ang totoo. Gobyerno ang may kontrol sa pagpasok at pamamahagi pero iba ang sinisisi nila. Mamamayan pa rin ang nagbabayad ng presyo. Para sa karaniwang Cuban, ibig sabihin nito ay patay na ref, apektadong negosyo, bawas na transportasyon at sira ang araw-araw na gawain. Para sa rehimen, ito ay panganib sa politika. Ang pinaka-nakakainis sa detalye ay ang fuel sa Cuba ay may dalawang pwedeng patungguhan. Pwedeng gamitin sa truck ng pagkain, ambulansya, generator ng ospital at paghahatid ng tulong. Pwede rin itong gamitin sa patrol, bus para pampulitikang mobilisasyon, sasakyan ng pulis at mga istruktura ng pagmamanman. Ito mismo ang pinupuntirya ni Rubio. Sa diktadura, hindi patas ang pamamahagi ng yaman. Nauna lagi ang malalapit sa kapangyarihan. Ang mga umaasa sa Estado ay naghihintay, habang ang alternatibong makatao ay Caritas at Simbahang Katolika. Ito ang pinakamaasahang paraan para maghatid ng fuel sa mga truck ng ayuda, sa pamamahagi ng pagkain at sa pagsuporta sa mahihirap na lugar. Pinaigpit ni Rubio ang pagbabantay matapos niya maunawaan ng sitwasyong politikal. Kailangan ng diktadura ng Cuba ng fuel, pera at mga lusot. Ang sanksyon laban sa kupit ay bumabara sa isa sa mga lusot na yon sa pinakasensitibong punto. Nagbabalay ito na bawal sa mga kumpanyang US gamitin ang suporta sa pribadong sektor bilang dahilan para mag-operasyon na umaasa sa estado ng Cuba. Ipinunto ni Rubio ang isyung ito. Kailangan ng tulong ng mga Cubanong tao, pero hindi ng modelong nagpapalakas sa parehong sistemong nag-iwan sa kanila na walang kuryente, walang gasolina at walang kalayaan. Ako si Milson Alves Global, internacionalista, at layo ning kumatiyak na araw-araw kang may tama at totong impormasyon. Nasa video description ang mga news link. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang mga komento para mas maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.